Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senado, posibleng imbestigahan muli ang pork barrel scam at ungkatin ang listahan ng mga umano'y sangkot ditong personalidad. International investors sinikayat na mamuhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Dutertenomics. Pamumuhunan para sa ASEAN Youth, ipinanawagan ni Pangulong Duterte sa World Economic Forum. 2017 Brigada Eskwela ng Department of Education sisimulan na sa susunod na linggo. Kahandaan ng mga paaralan sa sakuna kasama sa mga aktibidad. Dangerous Drugs Board may gagamiting bagong paraan para sa rehabilitasyon ng mga babaeng nalululong sa iligal na droga. Lalaking sangkot sa credit card fraud arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Posible magsagawa ng reinvestigation ng Senado hinggil sa pork barrel fund scam. Uungkatin ng mga senador ang iba pang bagay na may kinalaman sa scam, pati na ang ibinigay noon ni Janet Lim Napoles na listahan ng umano'y mga sangkot ditong personalidad. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pinaplano ni Senator Francis Escudero na magpatawag na investigasyon sa Senado para tignan muli ang hindi pa nauungkat sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Ayon sa Senador, bahagi lang ng kabuuan ng PDAF scam ang kinasasangkutan ni Janet Napoles at marami pa anyang dapat ungkatin sa Senado patungkol sa issue. Maaalalang taong 2013 nang una imbestigahan ng Senado ang PDAF scam kung saan naglabas ng listahan si Napoles patungkol sa mga mambabatas na sangkot dito. Yung dumaan kay Ginang Napoles ay 6 na bilyon lamang. May higit 6 na bilyon pa na hindi natalakay, hindi tinatalakay at nung naghihiring pa lamang para dun sa mga nasa Senado nun, hiniling ko na ituloy dun sa parting yon na hindi na nabigyan ng pansin ng Senado o ng DOJ. Sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Hulyo, maaaring ihain Escudero ang kanyang resolusyon para ipatawag ang Senate investigation. Ito ay dahil nais niya munang bigyan ng pagkakataon ang Department of Justice at National Bureau of Investigation na tapusin ang ginagawa nilang investigasyon. Bibihira ako maghain ng resolusyon eh. Naghahain lamang ako ng investigasyon kapag nakikita ko at naniniwala ako na hindi ginagampanan ng mga ahensyang dapat mag-imbestiga yung kanilang trabaho. They should be given first crack. Dahil sa naging investigasyon ng Commission on Audit, NBI at DOJ, nakasuhan at napakulong sina Senators Bong Revilla, Jinggoy Estrada at iba pang sangkot sa scam. Pero para kina Senators Panfilo Lacson at Richard Gordon, marami pang hindi nakasuhan na nasa listahan ni Napoles. Hindi lang naisali nung araw siguro. Kaya tinitingnan ulit. Dahil kung talagang hindi naisama at meron namang ebidensya, kasi ang lakas ng pandirig namin noong araw na may mga sinabing pangalan pero hindi sinama Ang Blue Ribbon Committee na hawak ni Senator Gordon ang maaaring magsagawa muli ng pagdinig. Pero ayon sa kanya, dapat lamang gawin ang investigasyon kung may bagong ebidensyang maiipresenta at hindi lang uulitin ang mga nasabi na noon sa Senado. Bukas naman sina Senators Escudero at Gordon na gawing state witness si Napoles kung mapapatunayang hindi siya ang most guilty sa mga kaso ng PDAF scam. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Pinayagan na Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ni dating Vice President Jejomar Binay at asawa nitong si Elenita Binay na makalabas ng bansa. Babiyahe ang mag-asawa sa bansang Israel simula May 15 hanggang May 29. Kahapon ay sumailalim sa isang conditional arraignment si dating VP Binay bilang bahagi ng proseso para sa mga akusadong lumalabas ng bansa. Not guilty ang ipinasok na plea ni Binay sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanumalyang pagtatayo ng Makati City Hall Building. Paiimbestigahan ni Senator Joseph Victor o JV Ejercito sa Senado ang nangyaring pagbagsak ng chopper ng Philippine Air Force sa Tanay Rizal noong isang linggo. Ayon sa Senador, kabilang ang bumagsak na chopper sa mga nabili ng Armed Forces of the Philippines noong 2013 sa ilalim ng maanumalya umanong 1.25 billion contract. Nais ring ungkatin ng Senador ang umano'y natuloy na pagbili sa karagdagang choppers kahit na-terminate ang kontrata sa supplier nito noong 2015. Layunin din ng investigasyon na maiaayos ang procurement process ng modern military equipment.
Unang nagsagawa ng investigasyon ng Senado sa depektibong air assets ng AFP matapos bumagsak sa Sarangani Province noong 2015 ang isa ring UH-1D chopper. Hindi pa natatalakay ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Batay sa House Bill 5359 na inihain ni Surigao del Norte Representative Robert Barbers, isinusulong na ipagpaliban ang barangay polls sa May 25, 2020. Ayon kay House Committee Chairman Congressman Sherwin Tugna, maaaring magpaantala sa pagpapasa ng panukala ay ang probisyong nagbibigay pahintulot sa Pangulo na mag-appoint ng barangay officials. Posibleng mahiringan yan. Pero series of hearings to, of course, pag dumating ng second reading, pagdating sa plenary at merong issue doon ng appointment of barangay officials, definitely there will be a debate on this. May kakayahan ng Pilipinas para matiyak ang seguridad sa pagpapatupad ng National Identification System. Sa kabila nito, sinabi ng isang information technology expert na hindi pa rin mawawala ang banta sa mag-interes sa sistemang ito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nababahala ang Makabayan Block sa mababang kapulungan ng Kongreso sa posibilidad na masalakay ang pribadong impormasyon ng isang tao sakaling maipasa ang panukalang pagkakaroon ng National Identification System. Kasi napaka-powerful nung ibinibigay mo personal information yung inilalagay natin dyan Kaya talagang marami ang may interest para dyan. Ngunit ayon sa information technology expert na si Jun Losada, sa sistema at teknolohiya ngayon, hindi talaga maiwawala ang panganib. It's always prone to risk. No? It's always, in fact, hindi lang, it could be targeted talaga. Sapat naman anya ang teknolohiya sa kasalukuyan upang matiyak ang seguridad ng mga sensitibong impormasyon sa National ID. Ngunit ayon kay Losada, pangunahing dapat na mabantayan ay ang mga taong hahawak nito. With the proper design and implementation, usually yan, Nel, ang mga ganyan naman will always be at the 99.9 or 99. Sa kabila ng mga posibleng panganib, ayon naman sa ilang mga mambabatas, kinakailangan lamang na patibayin ang mga pulisiya upang mabantayang mabuti ang pagpapatupad nito. Para mas magkaroon tayo ng seguridad sa possible abuses, magkaroon lang tayo ng oversight. Siguro patuloy na hamon at bantayan ito para sa ahensya, pero hindi rin naman rason na wag natin gawin ito dahil sa banta ng pag-hack ng sinuman. Kahapon nakapasa na sa House Committee level ang panukalang ito na pag-isahin na lamang ang mga government-issued ID. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi na kailangang dalhin pa sa Camp Crame ang pagsasagawa ng DNA testing kaugnay sa isinasagawang investigasyon ng mga pulis dahil may sarili ng DNA testing machine ng Mindanao. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sinubukan ng paganahin ang bagong genetic analyzer o DNA testing machine ng PNP Crime Laboratory Region 11 na nagkakahalaga ng mahigit 40 milyong piso. Dahil may sarili ng DNA testing machine ang crime lab sa Davao Region, hindi na kailangang sa Camp Crame pagawin ang DNA testing para sa mga iniimbestigahang kaso sa Mindanao. Sa kasalukuyan, 600 kaso na nangangailangan ng DNA test ang natatanggap ng crime laboratory sa Camp Crame taon-taon. O hindi mo pwedeng i-dispute ang physical evidence. And in this case, DNA, if we got, for example, a hair strand of the suspect inside a room, he cannot deny his presence in that room if we get a sample and we can connect the sample to his identity. Of course, 100% accuracy. Libre ang paggamit ng naturang equipment para sa mga crime investigations. Ayon sa Crime Lab, 30 working days ang itinatagal bago makuha ang resulta ng DNA test. Maaari din namang magsagawa ng DNA testing ang Crime Lab para sa mga pribadong individual pero may kaukulang bayad ito. Yung mga paternity test, yan po yung nagcha-charge tayo ng 20,000 each. So kung paternity po yan, that is 3, yung father, mother, and the child. So 60,000 po yan. Pero ang priority po natin ay criminal cases. Maaaring magamit bilang biological sample sa pagsasagawa ng DNA testing ang laway, dugo, buhok o kuko. Opisyal na gagamitin ang naturang makina kapag natapos na rin ang ipinapatayong gusali ng Crime Laboratory Region 11. Samantala bukod sa DNA testing machine, may automated fingerprint identification system na rin ang Davao Region Crime Laboratory na nagkakahalaga ng mahigit 260 milyong piso. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.
Susunod sa ito ang balita. International investors sinikayat na mamuhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Dutertenomics. Pamumuhunan para sa ASEAN Youth, ipinanawagan ni Pangulong Duterte sa World Economic Forum. Dangerous Drugs Board may gagamiting bagong paraan para sa rehabilitasyon ng mga babaeng nalululong sa illegal na droga. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang driver ng motorsiklo na naaksidente sa Binyan, Laguna kagabi. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang nangyaring aksidente sa National Highway sa Binyan, Laguna pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng mga gasgas sa mukha, tuhod at kamay ang rider na isang minor de edad. Ayon sa Binyan Police, may nakagitgitang isa pang motorsiklo ang biktima kaya ito na aksidente. Self-accident naman nangyari dito, hindi naman ito pagkaan. Ang nakahabol nito ay parang police ng tropa rin na concerned doon sa motor na nag-self-accident. Matapos lapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ay tumanggi na itong magpahatid ng ospital. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Ikinokonsidera ngayon ng Department of Justice o DOJ ang panukalang gawing testigo sa PDAF scam cases si Janet Lim Napoles. Samantala, suportado rin ng DOJ ang hiling ni Napoles na mailipat siya sa National Bureau of Investigation Detention Facility. Mula sa Maynila, itong balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, magandang hapon sa iyo, Attorney Reg. Nagsagawa nga ng press conference ngayong hapon itong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung saan tinalakay nga itong planong muling pagbubukas ng investigasyon kaugnay nga sa kaso ng pork barrel scam. Gayon din yung panukalang ilipat ng detention facility si Janet Lim Napoles. Plano ng Department of Justice na muling buksan ang investigasyon sa issue ng pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kasama sa kanilang sisiyasatin ang sinasabing partisipasyon ng ilang matataas na opisyal ng nagdaang administrasyon. We will be making an honest-to-goodness effort to reopen itong PDAF and even DAP cases. Kaya't we could not rest and view the fact that only 3 among hundreds of responsible public officials dito sa dalawang kasong ito. There will be no selective justice katulad nung nakaraan na out of several hundreds responsible individuals, public officials, 3 lamang ang talagang nakasuhan. Ayon naman sa abogado ni Janet Napoles na si Stephen David, bukod sa mga senador, posibleng ibunyag pa ng tinaguriang pork barrel queen ang pangalan ng iba pang mataas na opisyal na dawit rin sa kaso. Even higher pa, siyempre. Kung sino involved, dapat maano talaga yun. Samantala, Attorney Reg, nagtungo din dito kanina sa Department of Justice ang abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David upang pag-usapan nga ang hiling ni Napoles na ilipat ito sa NBI Detention Facility. Napag-usapan rin nila ni Aguirre ang panukalang isailalim ang kanyang kliyente sa Witness Protection Program. Ako naman, on our part, we're requesting that she be given a proper security kung sakaling matuloy yung propositions na yon. Nito lamang Lunes ay pinawalang sala ng Court of Appeal si Napoles sa kasong serious illegal detention, ngunit nanatiling nakapiit dahil sa kasong plunder at graft laban sa kanya. Nagbigay na rin siya sa nakaraang pamunuan ng DOJ ng listahan ng mga mambabatas na nakinabang umano sa PDAF, ngunit 3 senador lang ang nakasuhan sa korte. Sa press conference kanina, inihayag din ni Secretary Aguirre na may grupo umanong humahawak sa kapatid nito at kapwa rin akusado na si Reynald Lim at ginagamit ito upang takutin si Napoles na huwag magsalita at pangalanan ang iba pang sangkot sa PDAF scam. Isa rin ito sa mga dahilan na tinitignan ng DOJ kung bakit kinakailangang mailipat na ng kustodiya si Napoles. Kasi di ba yung kapatid niya was never arrested? Merong malalim na kwan dyan. Parang yung kapatid niya yan nakaprenda para hindi magsalita si
si Janet. Attorney Reg, ayon nga sa DOJ, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation upang malaman kung kakayanin pa nga nilang i-accommodate itong si Janet Lim Napoles sakaling papayagan siya ng Sandigang Bayan na lumipat ng detention facility. Attorney Reg? Maraming salamat, Joan Nano, nagulat ng live mula sa Maynila. Sa ibang balita, hindi nababahala si Senador Richard Gordon sa kinakaharap niyang reklamo sa International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam sa media, sinabi ni Senador Gordon na hindi alam ni Attorney Jude Sabio ang ginagawa nito nang magsampa ng reklamo sa ICC noong Abril. Si Sabio ay ang abogado ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato. Iginiit rin ng senador na walang katotohanan ang akusasyon ni Attorney Sabio na state-sponsored ang umano'y extrajudicial killings at maraming human rights violations sa bansa. Si Gordon ang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights na nag-imbestiga sa umano'y pagpatay ng Davao Death Squad at kaso ng vigilante killings. Nakasaad sa inilabas nilang committee report na hindi dapat panagutin ang Pangulo sa mga kaso ng pamamaslang sa bansa. Natawa lang ako because I don't think that lawyer knows what he's doing. I mean, if you accuse me, are you accusing the rest of the committee, the Congress? Because kami, di naman isa lang ang gumawa nun eh. Lahat kami gumawa nun eh. Kasama rin sa mga sinampahan ng reklamo sa ICC ay sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ilan pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Determinado si incoming Foreign Affairs Secretary Senator Alan Peter Cayetano sa pagsusulong ng independent foreign policy ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Sa unang press conference matapos italaga bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs, inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang plano para sa kagawaran. Una na rito ang pagkakaroon ng independent foreign policy sa ilalim ng Duterte administration. That the DFA from the secretary down to the most humble employee will not have their own agenda or their own foreign policy, but will all work hard together to implement the foreign policy of the Philippines led by the President. Inihayag din ito ang nalalapit na bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa maritime dispute sa South China Sea. Itong May, we will start talking to China bilaterally about the claims of both countries. And the COC, yung conduct on the seas, diba? The Code of Conduct. At upang maging mas epektibo ang estratehiya ng bansa sa usapin ng agawan ng teritoryo, nais pairali ni Senator Cayetano sa DFA ang pagkakaroon ng off-the-record briefings. Because sometimes kulang ng impormasyon. But when we do those briefings, it's with the understanding that there are things that are not for broadcast. Because it's, alimawa, ano yan eh, di ba yung negotiations. Bukas din anya ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagkakaroon ng independent investigation sa anti-drug war ng Duterte administration. Welcome, basta't independent at saka fair. Kasi ang problema kay Dr. Calamard, yung ideology nila ay based dun sa paniniwala na ang drugs kailangan i-decriminalize, lalo yung possession for personal use. Handa rin anya siyang magbitiw sa pwesto o makasuhan kung mapatunayang mali ang ginawa niyang presentations sa Universal Periodic Review hinggil sa drug-related killings sa bansa. Samantala, kumpiyansa si Senador Cayetano na mananatiling matibay ang suporta ng mayorya sa Senado sa administrasyon kahit mawala siya dito. Nilinaw din ito na mananatili siyang kabilang sa Senado hanggat hindi na kukumpirma ng Commission on Appointments ang kanyang pagkakatalaga bilang Foreign Affairs Secretary. Samantala, sinabi naman ni Senator Francis Escudero na maliit ang posibilidad na magpasa ang Kongreso ng batas para magpatawag ng special elections upang punan ang maiiwang pwesto ni Senator Alan Peter Cayetano. Because a law has to be passed calling for special elections. At kailangan mag-appropriate din ng pera para sa eleksyon. Pero ito yung nationwide election para sa isang pwesto. Sa kadalasan at sa nakarang mga panahon, kung may nababakanting pwestong 3 taon lang naman, hindi na nagpapatawag na eleksyon dahil sa laki ng gastos na involved. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang bagong paraan ng rehabilitasyon sa mga babaeng nalulong sa bawal na gamot ang susubukan ng Dangerous Drugs Board. Ito ang balita ni Monokson.
Sa susunod na buwan ay uumpisahan na ng Dangerous Drugs Board ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT sa mga babaeng drug dependent. Kauna-unahan nila itong gagamitin katulong ang Department of Health. Naniniwala ang Dangerous Drugs Board na malaki ang maitutulong nito sa kampanya ng pamahalaan na masugpo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Before, we're using a generic program. But we feel na maybe a more gender and even age specific later on programs would be more efficient, more cost effective, no, and would benefit our patients more. Ayon sa program developer na si Mary Ann Evans Smith, ang CBT ay isang paraan kung saan personal na inaalis ng isang tao ang masasama at negatibong pag-iisip. Ang ginagawa kasi ng therapeutic community is ang relasyon ng pasyente sa ibang tao, ang relasyon ng pasyente sa environment, ang relasyon ng pasyente sa pamilya. Okay? With cognitive behavioral therapy, sarili, kailangan nilang malaman na mali ang pag-iisip. I'm not doing anything wrong. Hindi ako gumagawa ng masama. At sarap-sarap nga ng feeling eh. Sa ngayon, mayroon lamang 15 health workers na sumasailalim sa pagsasanay upang maging CBT counselors. Para kay Mark Anthony na isa sa mga trainee, challenging ang kinakaharap niyang trabaho. For us to be an effective counselors or CBT therapist, we must first believe that each individuals have the capacity to change. Para naman kay Guillermo Gomez na Senior Program Director ng isang pribadong drug rehabilitation center, hindi pa huli ang lahat para sa isang nalululong sa pinagbabawal na gamot na makapagbagong buhay. Aniya, marami na siya nakitang pasyente na naka-recover mula sa pagiging isang drug dependent sa tulong ng CBT. Let's say out of 100 residents, 86% ng mga residents ay nag-succeed. Masasabi natin nag-succeed ang CBT approach. Unang susubukin ng Dangerous Drugs Board ang CBT sa isang DOH rehabilitation facility bago ipatupad sa buong bansa. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Muling nagbabala sa publiko ang PNP Anti-Cybercrime Group na ingatan ang kanilang credit card information. Kasunod ito ng pagkakahuli sa isang lalaki na nameke ng dokumento para magamit ang nakaw na credit card. Ito ang balita ni Grace Casil. Nagkunwaring may-ari ng isang credit card ang lalaking ito at bumili ng cellphone na nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Subalit nang ibibigay na ng sales lady ang credit card sa lalaki, biglang tumawag ang bangko sa tindahan. Nireport umano ng totoong may-ari ng card na nawawala ito at dito na nalaman na peke ang ID na ginamit ng lalaki. Agad nakipag-ugnayan ng bangko sa PNP Anti-Cybercrime Group kaya agad na-aresto ang sospek kahapon sa Ortigas. Naharap rin ito sa kasong fraud dahil sa paglabag sa Republic Act 8484. Umabot sa 300,000 piso ang napamili ng sospek. Taga-bangko tumawag sa atin regarding sa merong credit card fraud na nangyayari sa isang mall. So, pagka ganun kasing scenario, we respond immediately. Itinanggi naman ng suspect na si Stephen Lucena ang bintang ng mga pulis. Nakuha ko yun sa naka-envelope po, nagkakalat. Sa may Mercury. So napulot mo siya? Apo. Tapos ginamit ko po. Kaya naman muling nagbabala ang PNP sa mga credit card holder na huwag basta-basta ibibigay ang kanilang personal na impormasyon, lalo na sa mga nagsisend ng text na nag-aalok ng credit card. Merong tao na lalapit sa iyo na sasabi, credit card owner ka ba? Kung gusto mo magkaroon ng mas malaking credit limit, ibigay mo yung dating credit card information mo. And plus all the data. Payo ng mga otoridad, direktang makipag-ugnayan sa bangko sa lahat ng inyong mga bank transactions. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. at 26 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan
hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 2017 Brigada Eskwela ng Department of Education sisimulan na sa susunod na linggo. Kahandaan ng mga paaralan sa sakuna kasama sa mga aktibidad. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga lider ng bansang dumalo sa World Economic Forum na mamuhunan sa ASEAN Youth. Samantala, inikayat rin ng delegasyon ng Pilipinas ang international financiers na mamuhunan sa bansa sa pamamagitan ng Dutertenomics. Para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng telepono si Rosalie Cos mula sa Quezon City. Rosalie, go ahead. Yes, magandang gabi, Attorney Reg. Isa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga panauhing pandangal sa pagbubukas ng plenaryo ng World Economic Forum sa Cambodia. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ito ang ASEAN bilang isang economic powerhouse at ang kahalagahan ng pagsusulong ng ASEAN economic integration at connectivity. Muli rin niyang hinikayat ang ASEAN member states na manindigan laban sa paglaganap ng illegal drug operations sa rehiyon. For them to be the best version of themselves. But we cannot turn a blind eye on the scourge of illegal drugs that threatens our youth and the future of our societies. We need to take a committed stand to dismantle and destroy the illegal drugs trade apparatus. Sa kauna-unahan namang pagkakataon, inilunsad sa international media ang Dutertenomics. Ang Dutertenomics ay 6-year development plan ng pamahalaan upang marating ng Pilipinas ang high middle income status nito bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Ilang miyembro ng gabinete ng Pangulo ang naglatag ng big infrastructure projects sa bansa bilang paghikayat sa international investors. Ipinagmalaki rin ng mga ito ang peace and order na pinatutupad sa Pilipinas at ang mahigpit na kampanya ni Pangulong Duterte kontra katiwalian. President Duterte will be uncompromising when it comes to corruption. In other words, given this principle of no corruption, you actually put into fixed platform the level playing field. Definitely, the Dutertenomics is bringing change. It's not the usual growth that we're having. It's inclusive growth. And it's for the first time that we're talking about addressing inequality, making the powerless empowered. Bukod sa mga investor, maging ang foreign media ay inimbitahan din ng pamahalaan na bumisita ng Pilipinas para alamin ang tunay na sitwasyon sa business sector. So may we invite you, the foreign media, to visit the Philippines. Do it quietly, do it with all the fanfare, but do it with an open mind, and we will show you that the country is now becoming more peaceful, open for business, and we will protect you, your businesses, and your persons. Alas 9 ng gabi, Cambodia Standard Time, aalis na si Pangulong Duterte at ang kanyang delegasyon mula Phnom Penh patungong Hong Kong para naman bisitahin ang Filipino community doon. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa Quezon City. Sa ibang balita, umani ng sari-saring reaksyon ng appointment ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Eduardo Año bilang susunod na kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Ikinagagalak ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakatalaga ng Pangulo kay Chief of Staff Eduardo Año bilang susunod na Department of Interior and Local Government Secretary. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, tiwala sila na magagawa ni Año ang kanyang trabaho dahil ito ay mabuting pinuno. Sa isang matipid na mensahe, ipinahayag rin ni DILG Acting Secretary Catalino Cuy na tanggap nito ang appointment ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Año. Samantala, nababahala naman sa pagkakatalaga sa general si Anak Pawis Representative Ariel Casilao. But ang nangyayari ngayon, ang occupation ng mga former generals in cabinet positions and national agencies is going towards an authoritarian militarist policy making.
Nakatakdang mag-retire si Anyo ngayong Oktubre. Kinakailangan muna niyang tapusin ang kanyang termino bago gampanan ang kanyang bagong tungkulin. Papalitan ni Anyo si DILG Officer in Charge Catalino Cuy na siyang umupo pansamantala sa pwesto matapos masibak si Secretary Mike Sueno dahil sa alegasyon ng korupsyon. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na sa susunod na linggo ang Brigada Eskwela 2017 sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Kasabay nito ang pagsasagawa ng fire at earthquake drills bilang paghahanda sa mga paaralan laban sa mga sakuna. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nakaayos na ang mga programang isasagawa ng Department of Education para sa pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Lunes, May 15. Ilulunsad ito sa Ramon Duterte High School sa Cebu na pangungunahan ni Education Secretary Leonor Briones. Sabayan itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa kasama naman ang ibang kinatawan ng DepEd. Bukod sa taunang paglilinis at pagkukumpuni ng mga gamit at silid-aralan, may mga aktibidad din para sa disaster preparedness sa mga paaralan. Ang isa po dito ay yung earthquake and fire drill, school safety, resiliency, and other disaster-related information drive. Ayon kay Secretary Leonor Briones, ang pangunahing adhikain ng DepEd ay ang kahandaan at kaligtasan ng mga mag-aaral sa oras ng sakuna. Safety, kailangan din make sure that our schools are safe. Oo, kasi kung minsan may mga cracks na at saka kuminsan yung mga pader na build how many years ago, gaganunin mo lang, natutumba na. Kailangan na i-check yan. May administrative unit ang kagawaran na susuri sa katatagan ng mga gusali at istruktura sa mga paaralan. Maraming natural disasters ngayon nangyayari during the day when the children are in school. So, ayun, ang mga teachers kinakapacitate, ang mga bata tinetrain na kasi these are very traumatic experiences for the children. So, kasama ito sa Brigada Eskwela. Sa ilalim naman ng Brigada Eskwela Plus, isang taong tututukan ng DepEd ang maintenance activities sa lahat ng paaralan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Target ng kagawaran na mahigitan ngayong taon ang mahigit 11 milyong volunteers ng Brigada Eskwela upang mas mapabilis ang paghahanda sa mga silid-aralan para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 5. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City. Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga business establishment na sundin ang Suggested Retail Prices o SRP para sa mga bottled water. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Isa sa mga pinakamabentang produkto ngayong tag-init ang bottled water. Ngunit natuklasan ng Department of Trade and Industry na sinasamantala ng ilang establishmento ang mataas na demand dito upang makapagtaas ng presyo. Una nang nag-inspeksyon ang mga tauhan ng DTI noong Abril sa mga tindahan dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao kung saan 11 sa 13 stalls ang kinakitaan ng paglabag sa Price Act. Isa sa mga tindahan ay natuklasan pang nagbebenta ng bottled water na higit sa 100% ang diferensya sa halaga nito noong nakaraang buwan. Sa ilalim ng Price Act, ipinagbabawal ang pagbebenta ng pangunahing produkto gaya ng bottled water na may patong na higit sa 10% ng halaga nito sa nakalipas na buwan. Bawal din ang walang price tag. Kaya naman pinaalalahanan ni DTI Undersecretary Teodoro Pascua ang lahat ng business establishment na sundin ang suggested retail prices na nasa kanilang website. Hinihikayat din ng DTI ang mga consumer na i-report ang mga tindahang nagbebenta ng higit sa SRP. Maaaring tumawag sa DTI hotline na 751-3330 o di kaya ay mag-text sa numerong 0917-834-3330. Ang mapapatunayang lumabag sa Price Act ay maaaring pagmultahin ng 20,000 hanggang 1 milyong piso. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Matapos ang clearing operation sa Baclaran Market, pinuntirya naman ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglilinis sa mga kalsada sa EDSA Balintawak kanina. Ito ang balita ni Bernardadis. Nag-ikot sa EDSA Balintawak kaninang umaga ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority bilang bahagi ng gagawin nilang paglilinis sa lugar. Hinatak nila mga sasakyan na hindi nakaparada sa tamang parking area.
at binalaan ang mga nagtitinda sa bangketa at iba pang nakasasagabal sa kalsada na kusa ng umalis. Dapat wala sila dito sa kalsada at the same time sa sidewalk. At by tomorrow, kung sila nandiyan pa, kasama yung Quezon City Government, nung nag-operate kami kanina, kukumpiskay na namin yung paninda nila. Depensa naman ng ilang vendor, wala silang pambayad sa pwesto sa loob ng palengke, kaya napipilitan silang magtinda sa bangketa. Sumang-ayon naman ako na malinisan itong kalsada dahil pero yung naman sapat na sa amin na pagkakakitaan na maralitika na sinasabi ay hindi naman nila sana idadamay dahil wala kaming ibang pagkukunan ng pagkakakitaan kung hindi amin pagtatanda. Ayon sa MMDA, mahigpit nilang babantayan ng Balintawak tulad ng ginawa nila sa Baclaran. Kasama rin sa planong ayusin ng MMDA ang Divisoria, Cubao at Quiapo, pati ng Guadalupe, Pasay, Taft Avenue at iba pang major areas sa Metro Manila para mapaluwag ang trapiko. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang pulis ang nasawi matapos tambangan sa Antipolo City kagabi. Sa Quezon City naman ay dalawang lalaki rin ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District ang magkasunod na insidente ng pagpatay sa Quezon City kagabi. Pasado alas 9 ng pasukin at pagbabarilin sa loob ng bahay ang biktimang si Gaddafi Salik sa Veterans Village, Barangay Pasong Tamo. Kwento ng tanod na naka-duty malapit sa lugar, 3 lalaking sakay ng kulay berdeng Honda Civic ang namaril kay Salik. Nasa drug watchlist din umano ang biktima, subalit hindi alam kung nagpatuloy pa ito sa iligal na gawain. Katulad na estilo rin ang ginawang pagpatay kay Vincent Abdao ng Barangay Old Balara. Ayon sa isang testigo, 3 lalaki din na sakay naman ng kulay asul na Toyota Corolla ang pumasok sa inuupahang bahay ni Abdao at saka ito pinagbabaril. Dati rin umanong gumagamit ng droga ang biktima, subalit tumigil na. Samantala, patay naman sa ambush ang 2 pulis sa madilim na bahagi ng Zigzag Road sa Barangay San Jose sa Antipolo City kagabi. Sa inisyal na investigasyon, tinambangan sina PO2 Ernesto Turalba at PO2 Roberto Reganet habang lula ng motorsiklo papuntang Baras Police Station. Tinamaan sa likod si Turalba habang 2 tama naman ng bala ang tinamo ni Reganet mula sa mga hindi pa natutukoy na gunmen. Itong napatay police, sila po ay galing sa Antipolo City, pababa sila nitong road na ito nung sila ay nagpagbarilan. Agad namang tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Samantala, tinatayang 120 pamilya ang nawalan ng bahay dahil sa sunog sa Barangay 197 Pasay City alas 7 kagabi. Ayon sa BFP, 80 magkakadikit na bahay na yari sa light materials ang agad na sunog dahil sa lakas ng hangin. Mahigit 3 oras tumagal ang sunog at idineklarang under control pasado alas 10 na ng gabi. Dagdag pa ng BFP, tinatayang aabot sa 150,000 piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Isang barangay tanod naman ang napaulat na nasugatan matapos makatapak ng bubog habang tumutulong sa pag-aapula sa apoy. Sa ngayon ay nanunuluyan sa open court ng katabing barangay ang mga nasunugan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Prombi. Gihangyo sa mga residente sa usa ka barangay sa Davao City ang mga otoridad nga sulbaro na ang halos usa ka tuig na nilang problema sa supply sa tubig. Kini ang balita ni Janice Inhente. Usa ang Emily Homes sa mga nakasinati og kakulangon sa supply sa tubig sa Kabantian, Davao City. Sumala sa mga residente, niadtong miaging tuig pa nagsugod ang problema apan wala pagihapon mataga ag kasulbaran. Hassle kayo ang kahimtang diri sa Emily Homes. Kay last year, November 2016, wala na may tubig. Sige, mig palit-palit. Ginareklamo usab ni Aling Felia Bantayan ang doble nilang gastos sa tubig. Sur kayo kay simpre walay tubig. Nya. Doble among gasto. Kay mo palit pa man me. Ug among inomon. Sa karon ng pagrasyon sa tubig ang solusyon sa Davao City Water District sa mga residente sa Kabantian. Apan reklamo sa uban dili kini igo, ilabi na nga walay klaro ang schedule sa pagrasyon ng tubig.
Apan sumala sa Davao City Water District, ginahuman pa nila ang tanang pasilidad nga mao'y musulbad sa problema sa water shortage sa lugar. As soon as you can finish the two new production wells sa Indangan, the better, because it can more or less really solve the problem of Cabantian. Pahinumdum usab ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa DCWD nga dili magsaad sa mga residente kung dili kini sigurado nga mapatuman. Samtang gikan petsa 11 hangtod 12 sa Mayo, makasinati og water service interruption ang pipila ka mga lugar sa syudad sa Davao. Apektado niini ang tulo ka purok sa barangay Lacson, Kalinan. Pati usab ang mga lugar nga ginasuplayan sa Panakan Water Supply System, ang purok 6 ug usa ka resort sa barangay komunal, ug ang area sa Matina, Davao City. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Usa ka ASEAN Forum ang gipatigayon kagahapon sa Cagayan de Oro City diin gituki ang mga proyekto ug development plan alang sa Rehiyon 10. Kini ang balita ni Jackie Estacion. Promosyon sa teknolohiya, paglambo sa agribusiness sa Bukidnon, kamigin ug hinguog ug pag-usbong sa turismo sa rehiyon. Pipila lang kini sa plano sa gobyerno sa Rehiyon 10 na gibutyag sa gimugna na Association of Southeast Asian Multi-Sector Forum sa lungsod sa Cagayan de Oro gahapon. Plano usab sa National Economic Development Authority na buhatong metropolis ang Cagayan de Oro sa sulod sa 8 ka tuig. By 2025, another metro area would come out, and it's basically the metro city. Gawa sa developmental plan, gihisgutan usab sa forum ang proyekto sa ASEAN. Akip na ini ang paghatag og higayon sa mga Pilipino na makaeskwela, makatrabaho ug makanegosyo sa ASEAN countries, sama sa Indonesia, Malaysia, Singapore ug uban pa. I'm happy to hear that that micro business enterprise have a chance to be introduced to the ASEAN market, and mula lang sa munting start yung pagsisimula ng pagnenegosyo, tapos may inilalaan pala ang gobyerno natin na place sa atin sa world market. Na-encourage ako na lalo-lalo na yung sinabi ng speaker kanina na magpa-accredit yung mga sectoral group na nag-start na ng socio-economic activity or entrepreneurship. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Sa laing balita, gitudluan sa usa ka farm school sa Nueva Ecija ang mga mag-uuma ug mga pamaagi aron mapadali ang ilang trabaho ug mapalambo pa ang ilang panginabuhi. Si Danny Munar sa balita. Naniniwala ang pamunuan ng isang farm school sa Nueva Ecija na kayang mapaunlad ng sustainable farming system ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa. Halimbawa nito ang Agritectural Farm and Training Center sa Barangay Makatbong sa Cabanatuan na binubuo lamang ng 1.5 hektarya ng lupain. Nakatanim dito ang nasa 156 na uri ng organikong gulay at prutas at mga halamang gamot. Mayroon ding livestock at palaisdaan. Lahat ng kailangan ng pamilya nandyan. Kung gusto mo ng may meat, meron kang alagang manok. Itlog nila napakarami. May fish pan doon na within talagang 3,000 square meter. Naging posible niya ito dahil sa ipinapatupad nilang sustainable farming system. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-organic farming ang mga magsasaka at vermicomposting. Pati na ang pagpapakain sa mga alagang hayop at isda. Dapat organic din para bawas gastos. Layo ng sistema na mapagaan ang trabaho ng mga magsasaka at mapalaki ang kanilang kita. Kasi yung technology na in-apply namin para magaan ang pagsasaka. Pero marami kang inaani. Hindi lang sapat, sobra pa, at hindi lang basta pagkain, safe na pagkain. Nangihikayat rin sila sa iba pang magsasaka na subukan ng sistemang ito. Libre nilang tinuturuan ng mga nais matuto upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Ito yung aming challenge sa inyo, na tayo mismo ang gagawa ng ating kinabukasan. Kinabukasan ng ating pamilya at yung mga susunod pang lahi. Sa ngayon, 25 na ang nakatakdang sumailalim sa pagsasanay mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija.
Maria. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.